Sertipikadong urgent na ni Pangulong Aquino ang sin tax bill, kaya kumuha tayo ngayon ng update mula kay Senator Gregorio Honasan, isa sa mga suki na ng News at One. Magandang tanghali po, Senator Honasan. Magandang tanghali, Kirby, at maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ay, Senator, pwede pong pakipaliwanag lang, kapag sinabi pong certified urgent ng Pangulo ang isang bill, katulad po ng sin tax bill, ano po ang unang ginagawa ng inyong komite and eventually po ng buong Senado? Ibig sabihin na binibigyan ito ng prioridad kahit agenda na yung mga ibang mga panukala na hindi certified as urgent. So, inuuna ito. Pero, siyempre, Kirby, kung prioridad ang pag-uusapan, top priority siyempre yung General Appropriations Act na tinatawag nating National Budget. So, kung na-certify itong sin tax bill, ibig sabihin kasalukuyan na tinatalakay ito at sisikapin ng komite sa pamamagitan ng pamamastol ni Acting Ways and Means Committee Chairman Senator Frank Drilon na mapagdesisyonan na ito sa darating na Lunes. No? Pero idadagdag ko lamang, Kirby, na depende pa rin ito sa magiging desisyon, pananaw, karagdagang katanungan at posibleng mga additional o karagdagan na amendments ng mayoridad ng Senado. Apo, Senator, kunin ko rin po yung inyong pananaw. Meron pong isang point na ni-raise si Senator Enrile, kaugnay po ng Drilon version po ng panukalang sin tax. Ito po ay may kinalaman sa hindi umano pagkakasama po ng dagdag na buwis natataw sa imported na sigarilyo. Ito po umano ay papabor sa mga imported brands. Ano po ang inyong reaction tungkol po dito? Well, totoo yan, Kirby, no? Dahil hindi natin pwedeng pantayan yung karanasan at kaalaman ng isang tax law professor na katulad ni Senate President Enrile. Pero having said that, Kirby, mahalaga rin na makilala natin yung pagsisikap ng acting chairman ng Committee on Ways and Means na si Senator Frank Drilon at yung pag-aaral na ginawa, mahabang pag-aaral ni Senator Ralph Recto na dating chairman ng Senate Ways and Means Committee. So, kailangan pakinggan natin ito dahil lahat po ito, Kirby, ay batay sa projections. In other words, mga estimate ito ng pwedeng kolektahin na buwis, pwedeng maging epekto sa iba't ibang sektor na maapektuhan ito, no? At siyempre, suportahan natin, kailangan suportahan natin yung pangangailangan sa pagbubuwis. Ang kailangan ng desisyonan ay yung level, yung halaga ng pagbubuwis, kaya nga tinawag ito na sin tax bill. Senator, dapat po bang maging major concern po yung imported cigarettes kung malaking bahagi rin po ng mga locally manufactured cigarettes naman po ay gumagamit ng imported na sangkap? Well, dapat bigyan ng konsiderasyon yan, pero hindi natin maitatanggi, Kirby, na ang karamihan sa mga sangkap ng mga sigarilyo na locally produced ay galing sa local na production. Nangangahulugan lamang yan na isaalang-alang natin yung kabuhayan at karapatan at buhay mismo ng mga tobacco farmers and growers natin. No? So pag sinabi natin ito ang target na revenue targets natin, bukod sa efficiency ng collection, siyempre as a constitutional principle, huwag natin kalimutan na kung ang makakalap na buwis ay pupunta sa mga tinatawag na health measures, yung kalusugan, mahalaga rin yan. Pero kailangan nga, bilang constitutional, mga prinsipyo ng ating saligang batas mismo, tayo na dapat dito win-win, ano? Ibig sabihin, yung prinsipyo ng balancing of interests. Walang malalagay sa alanganin na sektor, pero makakamit yung mga sinasabi nating mga layunin o objectives nito. Alright. Senator, matapos po na ma-certify ni Pangulong Aquino bilang urgent bill po itong sin tax bill, sa tingin niyo po, kailan po ang pinakamalapit ninyong petsa na makikita na maipapasa po ang tuluyan itong sin tax bill na ito, Senator? Kahit na ang Senate President Kirby ay hindi masasagot ang katanungan na yan, dahil sa aking pagkaalam, sa darating na Lunes, meron pang mga senador na nakapila, no, nag-signify ng layunin nila na magtanong. At meron pa rin mga ilang senador na ibig maghahain ng mga tinatawag na amendment. So, depende yan sa magiging takbo
ng talakayan sa Senado mismo. Pero naipahayag na rin na pauna nitong nakaraang linggo ni Senator Frank Drilon na hanggat maaari, lalong-lalo na ngayon na certified as urgent, ay mapagbutuhan ng Senado sa darating na Lunes. Alright, Senator, doon naman po sa issue ng plagiarism, napabalita po na ito-take up po ni Senator Alan Peter Cayetano ang issue po ng plagiarism batay po dun sa reklamo ng isang grupo ng mga academicians po ba yan? Sa inyo pong pagkakaalam, ano po yung mga estado na pagkilos kaugnay po ng Ethics Committee na ito? Magpapatawag muna ng pagpupulong o meeting ang chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator Alan Peter Cayetano. At siyempre, magdedeklara ng quorum para lahat ng membro ng Ethics Committee o karamihan that would constitute a quorum ay a-attend. At siyempre, uulitin at sasariwain muli yung tinatawag na rules at sisiguruhin na may sapat na legal na basehan para talakayin ng Ethics Committee. Itong ang reklamo laban kay Senate Majority Floor Leader na si Senator Tito Soto. Alright, Senator, panghuling katanungan na lang po. Gusto po sana namin kamustahin kung kamusta naman po yung PTB charter po dyan po sa Senado. Alam mo, Kirby, na-report out na natin ito at hihintay tayo ng kung may karagdagang katanungan pa para linawin ito bago talakayin ito sa Bicameral Conference Committee. Pag ganun na nangyari, sa tingin ko naman matutuwa ang mga tiga PTB4 na mabibigyan na ito ng daan at maisa sa batas na ito. So, ibig sabihin na, Senator, after po ng budget deliberation ay ito pong syntax bill at yung iba pa pong priority bill ay maaaring maipasa na rin po sa susunod na taon itong PTB charter po. Opo, ang kailangang malaman natin ay yung panahon na natitira pala. Kung hindi na ito maganap bago mag-Pasko, Kirby, maaaring matalakay ito sa pag-resume ng session sa darating na Enero 2030. Alright, Senator, ikalulugod po ng mga empleyado po ng PTB po na maipasa po ng mabilis ito pong PTB charter. Maraming salamat po, Senator Gregorio Honasan, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Sa ulitin po, sir. Maraming salamat, Kirby. Mabuhay po kayo. Magandang araw po.